Gusto mong i-check up ako? Sige, subukan mo. Kung talagang magaling ang makamay mo, baka pakasalan pa kita. Ito ang mga salitang binitiwan ni Isabel, isang privileged na tisay na chief resident, sa harap mismo ng isang Pilipinong resident doctor. Sa gitna ng abalang emergency room, ang nakakagulat na pahayag na ito ay nakdulot ng tawanan mula sa ibang staff, habang ang pinatatamaan na si Jose Reyes ay mas lalo lang yumuko. Ngunit, makalipas lamang ang 30 minuto, ang mayabang na doktora ay manginginig sa kanyang sasabihin, "Sino ka ba talaga? Paano ka naging ganyan kagaling?" Ang lalaking inakala nilang isang simpleng resident doctor mula sa probinsya ay nakpakita ng isang pambihirang kakayahan na gumimbal sa buong emergency room. Ano nga ba ang nangyari? Kung interesado kayo sa kwentong ito na naging viral sa mga Pinoy Mami community, pindutin na ang subscribe button. Mag-iwan na rin ng komento na ang galing ng doktor na Pinoy. Street Michael Medical Center, Bonifacio, Global City, isa sa mga pinakamodernong ospital sa bansa. Alas 7 ng umaga, simula ng panibagong shift. Sa gitna ng pasilyo kung saan nagmamadaling naglalakat ang manakaputing gown na medical staff, isang lalaki ang tahimik na naglalakat tila hindi napapansin. Siya si Jose Joey Reyes, isang 28 taong gulang na resident doctor. May taas na 5'9", karaniwan ang pangangatawan at nakasuot ng makapal na salamin. Ang kanyang puting gown ay mas maraming gusot kaysa sa iba at ang sapatos niya ay halatang lumana. Nang halos huli na siyang dumating, ang ibang na resident doctor na karamihan ay lumaki sa Maynila at galing sa mayayamang pamilya ay nakumpol-kumpol na para sa morning rounds. Lahat sila ay mukhang presko at mamahalin ang kamit. Nang tahimik na tumayo si Joey sa likuran, ilang mga mata ang sumulyap sa kanya at nakbulungan. Alam niyang siya ang pinag-uusapan nila, ngunit hindi siya kumibo. Tumingin na lamang siya sa hawak niyang chart. Ang tunog ng takong ng mamahaling sapatos ang hudyat ng pagdating ni Dr. Isabel Bel de Leon. 35 taong gulang, ang chief resident. Ang kanyang light brown na buhok ay nakapusot ng maayos at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Higit sa lahat, siya ang pamangkin ng head ng department. Ang gown ni Belle ay plansadong-plansado, may suot siyang manipis na gold necklace at diamond earrings. Bawat detalye sa kanya ay sumisigaw kung gaano siya ka-espesyal. Pagpasok ni Belle, biglang nagbago ang hangin sa silid. Napako ang kanyang tingin kay Joey na nakatayo sa isang sulok. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Oh, andito na pala ang tahimik nating kaibigan from the province." Diniinan niya ang pagkakasabi sa province na parabang ito'y isang salitang may mababang kahulugan. Ang kasamahan niya ay nagpipigil ng tawa. "Ano nga ulit ang pangalan mo? Hirap tandaan ng mga pangalan nyo." Jose Reyes po," mahinang sagot ni Joey. Jose. Medyo may punto ka pa, no? I'm worried kung paano ka makikipag-komunikate ng maayos sa mga pasyente, lalo na sa emergency. Alam mo naman, one wrong word, someone could die. Ang totoo, walang problema sa komunikasyon si Joey. Mas wasto pa nga ang paggamit niyang medical term kaysa sa karamihan. Ngunit dahil sa kanyang pagiging tahimik, ginamit ito ni Bella bilang kahinaan. At saka, Joey, sa probinsya niyo, di ba masyado kayong magalang sa nakatataas? This is Manila. Kung lagi ka lang yuyuko sa mga senior mo, baka kabahan ang mapasyente sa'yo. Nagsimula ang rounds. Ang ibang mga residente ay kumpiyansang nagulat tungkol sa kanilang mga pasyente, may kasama pang biruan. Ngunit nang si Joey na ang sasalang, naging seryoso ang lahat. Inulat niya ang tungkol sa kanyang pasyente ng wasto at malinaw. Mula diagnosis hanggang sa treatment plan, perpekto lahat, pero humanap pa rin ng butas si Belle. Okay naman ang pag-assess mo sa pasyente. But I can see na you're still not fully adjusted sa system ng isang high-end private hospital. Malaki ang pagkakaiba nito sa mga public hospital sa inyo, di ba? Medyo outdated pa dun, no? Isang malinaw na pang-iinsulto, ngunit si Joey ay sumagot lamang ng, "Magpupursigi pa po ako." Ito ang araw-araw na eksena. Tuwing tanghalian, mag-isa si Joey na kumakain kanyang baon sa isang sulok.
maging ito ay pinuna ni Belle. Joey, can you please not? Ang bahong ulam mo, nawawalan akong gana. Nasa ospital tayo, for God's sake, may mga pasyente. Bawasan mo naman yang maganyang pagkain. Walang imik na isinara ni Joy ang kanyang baunan at lumabas sa maliit na garden sa likod ng ospital. Habang kumakain ng malamig na kanin sa isang bangko, wala kang maririnig na reklamo mula sa kanya. Mas masakit ang nangyayari sa harap ng mga pasyente. Kapag may pasyenteng mayaman o dayuhan, mas lumalala si Belle. Don't worry ma'am, sir. We have the best doctors here. Hindi po itong student doctor from the province ang hahawak sa inyo, ako po mismo. Kahit na isang ganap na resident doctor si Joey, sinadya ni Belle na tawagin siyang student para maliitin siya. Ang mapasyente ay tumatango at si Joey ay aatras na lang para maging taga-assist. Isang araw, mas direkta ang insulto. Lahat ba ang lalaki sa probinsya ganyan, parang laging takot? May pagmamalaki pa ba kayo? Sa tuwing naririnig niya ito, kusang kumikuyom ang kamao ni Joey. May kumukulo sa kanyang dibdib, ngunit pinipigilan niya ito. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, nagpatuloy lang siya sa kanyang trabaho. Huwebes nga hapon, medyo kalmado ang nakikipagtsismisan si Belle sa mga nurse. Nang dumaan si Joy para ayusin ang mga chart, isang mapaglarong ideya ang pumasok sa isip ni Belle. Hey girls, let's have some fun with our quiet friend from the province. Interesado namang tumawa ang mga nurse. Nilapitan ni Belle si Joey. Joey, you seem to have delicate hands. Napaangat ng tingin si Joey. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa mukha ni Belle. Pero I'm really curious. Totoo ba ang masabi-sabi tungkol sa inyo? Naktawanan ang manur sa paligid. Nakaramdam mige hindi maganda si Joey, ngunit nanatili siyang tahimik. Mas naging prangka si Belle. As a doctor, medyo may potensyal ka, pero as a man, I don't know. Huminto siya at sinabi ang masalitang gumimbal sa lahat. Gusto mong i-check up ako? Sige, subukan mo. Kung talagang magaling ang mga kamay mo, baka pakasalan pa kita. Biglang tumahimik ang buong ito ay isang malinaw na sexual harassment at diskriminasyon. Ilang nurse ang natigilan, ngunit walang pumigil kay Belle. Siya ang chief resident at pamangkin ngang head. Namula ang mukha ni Joey. Hiya at galit ang sabay niyang naramdaman. Humikpit ang pagkakahawak niya sa chart at kitang-kita ang pagtiim ngang kanyang bagang. Ngunit hindi pa rin siya naksalita. Oh, you're blushing. Nahihiya ka ba o nagagalit? Come on, be honest. May cam ka ba talaga? Isang malakas na tawanan ang sumunod. Sa isip ni Joey, sunod-sunod na na-flashback ang lahat ng pang-alipusta na tiniis niya. Isang naalap na galit ang umayat sa kanyang dibdib. Pero nanatili siyang tahimik. Excuse me po, ang tanging sinabi niya at umalis. Hay, ganyan talaga sila. Boring. Hindi man lang marunong sumagot. Nang gabing iyon, mag-isang umakyat si Joey sa rooftop ng ospital. Mula sa 11 palapak, maganda ang tanawin ng city lights ng Begeche, ngunit magulo ang kanyang isip. Hinampas ng malamig na hangin ang kanyang mukha at ang kanyang mamata ay puno ang iba't ibang emosyon, galit, pagkabigo at lungkot. Ngunit may rason kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Kinuha ni Joy ang isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Isang nakangiting babae ang nasa larawan. Sandali na lang, mahal. Konting tiis na lang, bulong niya, hindi pa ito ang tamang oras. Para sa isang sikretong siya lang ang nakakaalam, kailangan niyang magtiis pa. Ngunit tila ayaw na siyang paghintayin ng tadhana. Kinabukasan, isang pangyayari ang babago sa lahat. Biyernes, 11 ng umaga. Hindi pa alam ni Joey na ito na ang oras na babaguhin ang kanyang kapalaran. Gayang dati, tahimik niyang inaayos ang machat. Naging abala ang AR ng araw na iyon. 2 biktimang car accident, isang 60 anyos na inatake sa puso at isang pulubing nawala ng malay dahil sa kalasingan. Binibisita ni Joey si Lola Remedios, isang 70 anyos na filam na ilang oras nang nagrereklamo ng pananakit ng tiyan. Isang ibang residente, si Miguel, ang unang tumingin sa kanya at sinabing wala namang kakaiba. Ngunit nang makita ni Lola si Joey, ngumiti ito. Aba, isang kababayan.
Nakakapanatak ng loop na kapwa Pilipino ang doktor ko. Ngumiti si Joey at maingat na sinuri ang matanda. Nang kapain niya ang tiyan nito, may naramdaman siyang kakaiba. Isang maliit na pagbabago na hindi napansin ni Miguel. Tiningnan niyang muli ang resulta ng blood test. Dahan-dahang tumataas ang white blood cell count. Dati nasa normal range, ngayon ay borderline na. Naging seryoso ang tingin ni Joey. Muli niyang tinanong ang matanda, "Lola, kailan pa po eksaktong nagsimula ang sakit?" "Naku, iho, 3 araw na. Kahapon, hindi ko na talaga natiis." Tumango si Joey at muling kinapa ang tiyan. Mas maingat ngayon, pinagmamasdan pati ang reaksyon sa mukhang matanda. Nang diinan niya ang kanang ibabang bahagyang napangiwi si Lola. Mabilis na naglaro sa isip ni Joey ang iba't ibang posibilidad. Kailangan ng karagdagang pagsusuri. Ngunit dumating si Belle. "Anong ginagawa mo diyan?" "Minomonitor ko po si Mrs. Remedios. Baka po appendicitis." "I suggest po sana na magpa-CT scan," maingat na sabi ni Joey. Napatawa si Belle. "CT scan? Nasuri na yan ni Miguel, wala namang problema. Nag-overreact ka na naman ba? Gusto mo bang bigyan ng life-threatening bilang pasyente?" Pero tumatas po ang white blood cells niya at may tenderness po. "Sa probinsya nyo ba? Lahat ng sumakit ang tiyan, sini-CT scan nyo. This is a private hospital. May tinatawag na cost effectiveness." Pag nagreklamo ang HMO niyan, ikaw ba ang mananagot? Napilitang tumango ang mga nurse. Para sa kanila, medyo oanga ang reaksyon ni Joey. Wala nang nasabi si Joey. Isa pa lang siyang first-year resident. Bigyan mo na lang ng pain reliever at I observe. Pag may pumasok na reklamo dahil sa mahal na test, ikaw ang sisisihin ko. Napilitan si Joey sumunod, pero hindi mapakali ang kanyang kalooban. May sinasabi ang kanyang medical intuition na may mali. 2:00 ng hapon, binalikan ni Joey si Lola Remedios. Dahil sa pain reliever, medyo nabawasan ang sakit, pero para kay Joey, may mali pa rin. "Lola, kamusta na po kayo?" "Medyo mas maigi na, iho." Muling kinapa ni Joey ang tiyan, nabawasan ang sakit, ngunit matigas pa rin ito at bahagyang tumataas ang temperatura ng matanda. Dumaan si Miguel at tinukso siya. "Hoy Joey, diyan ka pa rin." Sabi ni Bel, "Observe lang, di ba? Huwag kang oa." Hindi kumibo si Joey. Naalala niya ang isang kaso sa dati niyang pinagtrabahuan. Ang appendicitis sa matatanda ay madalas, hindi malinaw ang sintomas at pwedeng mauwi sa peritonitis. 4:00 ng hapon, habang abala si Joey sa ibang pasyente, isang komosyon ang naganap. Yung pasyente dito, bumabagsak, sigaw ang isang nurse. Si Lola Remedios iyon. Namumutla, pinagpapawisan ng malamig, bumabagsak ang blood pressure at bumibilis ang pulso. "Lola, Lola," ngunit halos wala nang malay ang matanda. Kumabo ang dibdib ni Joey. Nangyayari na ang kinatatakutan niya. Dumating si Belle. "Anong nangyari? Bakit biglang na-crash?" "Pumutok po ang appendix, nakperitonitis na. Kailangan na siyang dalhin sa OR ngayon din," nakalalang sabi ni Joey. Ngunit si Belle ay nataranta. Wala siyang gaanong karanasan sa pagdiagnoseng appendicitis, lalo na sa matatanda. "Imposible. Ulitin muna ang blood test." Wala na pong oras. Kailangan ng CT scan at ihanda ang OR. May diin sa boses ni Joey. Ngunit nag-alangan pa rin si Belle. Ayaw niyang aminin na dahil sa kanyang pagkakamali, nalagay sa panganib ang buhayng pasyente. "Are you ordering me around? Sino ka para utusan ako?" Sa sandaling iyon, lalong bumaksak ang kondisyon ng matanda, bumaba pa ang presyon at humina ang pulso. Hindi na nakapahintay si Joey. Sa isang iglap, tinulak niya si Belle sa gilid at nilapitan ang matanda. Nagsimula siyang magbigay nga utos sa mga nurse. "Start the fluid line, fast drip, ihanda ang pressors, at tawagan ang OR, sabihin may emergency surgery." Ang mga nurse, sa hindi malamang dahilan, ay sumunod sa mautos ni Joey. Lahat sila ay nagulat sa pagbabago sa kilos niya na ibang-iba sa dati niyang pagiging tahimik. "Anong ginagawa mo? Ako ang chief dito," sigaw ni Belle, ngunit hindi siya pinansin ni Joey.
Ang kanyang nga kamay ay mabilis at wasto, ang kanyang desisyon ay agaran. Para siyang ibang tao, available ba ang CT scan ngayon din? Tumango ang radiologic technologist. Opo, Doc, pwede na ngayon. Lola, huwag po kayong mag-alala. Andito po ako. May kakaibang kumpiyansa sa boses ni Joey na parabang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Hinawakan ng mahigpit ni Lola ang kamay ni Joey. Lumabas ang resultang CT scan. Tama si Joey. Pumutok ang appendix at nagsisimula na ang peritonitis. Namutla si Belle. Dahil sa kanyang pagkakamali, halos mamatay ang pasyente. Hindi ito predictable. Atypical ang symptoms ng elderly patients. Bulong niya, ngunit nagbago na ang tingin ng mga kasamahan nila. Alam nilang lahat na tama si Joey mula pa sa simula. Nang madala na sa OR si Lola, napabuntong hininga si Joey. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Lumapit sa kanya si Nurse Bia. Joey, ang galing mo kanina. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung anong mangyayari kay Lola. Umiling si Joey. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Hindi. Iba yung sa iyo. Paano mo nalaman? Para kang isang napaka-experienced na doktor. Hindi sumagot si Joey. Tumitik lang siya sa labas ng bintana. Malalim ang iniisip. Dahil sa nangyari, unti-unti nang nalalantat ang kanyang tunay na kakayahan. Samantala, si Belle ay hiyang-hiya sa tingin ng lahat. Kitang-kita ang kanyang pagkakamali at ang taong minaliit niya pa ang nagligtas sa sitwasyon. 6:00 ng gabi, dumating ang balitang matagumpay ang operasyon. Ang mismong head ng surgery ay bumaba sa ER para hanapin si Joey. Ikaw ba si Dr. Reyes? Magaling ang diagnosis mo, iho. A few more minutes at baka hindi na nagapan. Sa papuring hepe, lalong naging awkward ang sitwasyon para kay Belle. Lahat ng mata ay nasa kay Joy habang siya ay namumula sa hiya. Swerte lang po na hindi pa huli ang lahat, mahinang sagot ni Joey. Pagkatapos ng shift, magisang nakaupo si Joey sa cafeteria. Lumapit si Miguel. Joey, grabe ka kanina. Nagulat ako, pare. Ito ang gunang pagkakataong na kinausap siya ni Miguel ng ganito. Sigurado ka bang resident ka lang sa Pinas Dachi? Paranggi ba? Saklit na nakbaho ang ekspresyon ni Joey, ngunit bumalik din sa dati. Naking maswerte lang po ako. Nakduda si Miguel, ngunit hindi na naktanong. Nang gabing iyon, muling umakyat si Joey sa rooftop. Alam niyang nagsisimula ng mabunyag ang kanyang sikreto. Kinuha niyang muli ang litrato. Ang babae sa larawan ay nakangiti pa rin. Pasensya na, mahal. Mukhang mapapaaga ang lahat. Umihip ang hangin. Simula bukas, magbabago na ang lahat. Lunes ng umaga, iba na ang ihip ng hangin sa ospital. Matapos ang insidente nung Biyernes, nagbago ang tingin ng lahat kay Joey. Binabati na siyang mga nurse ng may pagalang at ang ibang residente ay sumusulyap sa kanya ng may pagtataka. Ngunit si Belle ay lalong naging malamig. Nasaktan ang kanyang pride dahil ang minaliit niyang probinsyano ang naglantat ng kanyang pagkakamali. Sa tuwing dadaan si Joey, iniwas niya ang tingin. Sa morning rounds, mas naging matalas ang kanyang masalita. Dr. Reyes, sinuwerte ka lang nung Biyernes. Tandaan mo, medicine is not about luck. It's about systematic thinking and experience. Sinadya niyang sabihin ito sa harap ng lahat para ipamukhang tsambalang ang ginawa ni Joey. Gayang dati, tumango lang si Joey. Ngunit may iba na sa kanyang mamata. Tila may isang bagay sa kanyang kaloban na unti-unting nagigaysing. Martes ng hapon, isa na namang insidente. Isang 50 anyos na lalaki ang isinugod dahil sa paninikip ng dibdib. Classic heart attack symptoms. Si Miguel ang na-assign. Dahil sa kakulangan sa karanasan, nakamali si Miguel sa pagbasa ng EKG. Hindi niya napansin ang ST elevation at inakalang simpleng angina lang ito. Binigyan niya lang ng nitroglycerin ang pasyente. Ngunit nang makita ni Joy ang EKG, nanigas siya. Isang malaking atake sa puso, kailangan ng agarang angioplasty. Miguel, patingin ulit ng EKG. Sabi niya, ano na naman, angina lang yan. Hintayin lang natin ang epekto ng gamot. Miguel, mukhang STEMI ito. Kailangan nating dalhin sa cath lab ngayon din.
Ano ka ba? Sino ka para kwestayunin ang diagnosis ko? Marunong din akong makbasa ng EKG. Biglang nagdeteriorateng pasyente, nawala nitong malay, cardiac arrest. Agad na kumilos si Joey. Lumapit siya sa pasyente at nagsimula ng CPR. Ang kanyang makamay ay perpekto, tamang lalim, tamang bilis. Parang 1,000 beses na niya itong ginawa. Get the defibrillator, epinephrine 1 mg, now, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno nga autoridad. Automatikong sumunod ang nga nurse. Pagkatapos ng isang shock, bumalik ang tibok ng puso ng pasyente. Agad na tinawagan ni Joey ang cardiology department para ihanda ang cath lab. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis at napakaorganisado. Hindi nila akalain na ang tahimik na si Joey ay ganito kahusay sa isang code situation. Huling dumating si Belle. Anong nangyari? Nag-arrest yung pasyente. Si Joey ang nagresuscitate. Nanjinjinig na sabi ni Miguel. Muling sumimangot si Belle. Naunahan na naman siya ni Joey at para itama ang pagkakamaling isa sa paborito niyang residente. Nang madala na ang pasyente sa cath lab, lahat ay nakatingin kay Joey. Hindi ka panipaniwala ang kanyang ipinakita. Lumapit si Nurse B. Joey, ang galing mo talaga. Yung CPR mo, parang expert level. Saan mo natutunan yun? Nag-aral lang po akong mabuti sa med school. Sagot niya. Umiling si Bea. Hindi, iba yung sayo. Para kang sanay na. Bago pa makasagot si Joey, sumingit si Belle. Bea, don't overpraise him. Textbook procedure lang yan. Nothing special. Ngunit malinaw na nagbago na ang tingin ng lahat. Pangalawang beses na ito, hindi na ito maaring maging swerte lang. Kinabukasan, isa pang pasyente ang dumating, isang buntis, 36 weeks, biglang dinugo. Habang hinihintay ang OBGYN, kailangang i-manage muna sa si Belle ang in charge, ngunit kulang siya sa karanasan sa OB emergencies. Hindi niya masabi kung placenta previa ba ito placental abruption. Nasa gilid lang si Joey, nakmamasit. Nang makita niya ang tiyan ng pasyente, tumalas ang kanyang tingin. Base sa hugis at tigas ng matris at sa klase ng pagdurugo, suspetsa niya ay placental abruption, isang napakadelikadong kondisyon para sa ina at sanggol. Kailangan ng emergency C-section. Doc Belle, na-consider niyo po ba ang placental abruption? Maingat na tanong ni Joy. Ako ba ang OB dito o ikaw? Huwag kang makmarunong. Biglang lumala ang kondisyon ng pasyente. Lumakas ang pagdurugo, bumaksak ang blood pressure, naging unstable ang heartbeat ng sanggol. Hindi na napigilan ni Joy ang sarili, buhay ang nakataya. Muli niyang tinulak si Bella at siya na ang humawak sa sitwasyon. Nurse, call OB stat, sabihin sa OR na mag-prepare for emergency C-section. Mag-ready na rin ng dugo for transfusion. Ang kanyang nga utos ay mabilis at malinaw. Sumunod ang nurse. Sinubukan ni Belle na pumalag, ngunit masyadong kritikal ang sitwasyon. Ginawa ni Joey ang lahat para i-stabilize ang pasyente. Makalipas ang 10 minuto, dumating ang OB resident. Agad niyang pinuri ang ginawang first aid ni Joey. Sino ang nag-manage nito? Excellent work. Kung natagalan pa, baka hindi na sila umabot. Lahat ng mata ay muling napunta kay Joey. Pangatlong beses na, hindi na ito samba. Ang kakayahan niya ay lampas na sa isang first-year resident, namutla si Belle. Sunod-sunod na pagkakataon na si Joey ang sumasalo sa kanyang mga pagkakamali. Huwebes ang tanghali, kumalat na ang sismis tungkol kay Joey. Lumapit si Miguel. Pare, umamin ka na nga. Ano ka ba talaga dati sa Pinas? Imposibleng resident ka lang. Nag-alinlangan si Joey. Mahirap nang itago. Pero hindi pa rin niya pwedeng sabihin ang lahat. Nakaroon lang po akong kaunting mas maraming karanasan. Isang malabong sagot, ngunit sapat na para maramdaman ni Miguel na may malaking sikreto si Joey. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Belle ang kanyang tiyuhin, si Dr. Santos, ang department head. Tito, there's something wrong with that resident, Jose Reyes. His skills are too good to be true. Anong ibig mong sabihin? He's handling difficult cases perfectly. Imposible para sa isang first year. Baka nagsinunggaling siya sa credentials niya. Napaisip si Dr. Santos. Nakarating na rin sa kanya ang mga papuri para kay Joey. Sige, I'll look into it.
Ngumiti si Belle. Ito na ang pagkakataon para malaman ang totoo at kung may mali para mapaalis si Joey sa ospital. Ang hindi niya alam, ang katotohanang malalaman niya ay mas gugulat sa kanya. Biyernes NG umaga, nasa opisina ni Dr. Santos si Belle, tapos na ang investigasyon. I-reviewed his papers. Lahat ay in order, top graduate ng UP College of Medicine, excellent recommendation letters, walang problema. Hindi makapaniwala si Belle, pero tito, sa nakikita ko, imposible talaga. Kung ganon, kailangan nating subukan, sabi ni Dr. Santos. Kapag may dumating na napakahirap na kaso ngayon, ibigay natin kay Reyes. Tingnan natin ang totoong galing niya. Pumayag si Belle. Sigurado siyang sa isang mahirap na kaso, lalabas ang tunay na kulay ni Joey. 2:00 ng hapon, isang malagim na balita ang dumating. Isang malaking aksidente sa EDSA, isang 10-wheeler truck at 3 kotse. 6 na kritikal na pasyente ang sabay-sabay na isinugod. Naging parang warzone ang AR. Sinadya ni Belle na ibigay kay Joey ang pinakamalalang kaso, isang 40 anyos na lalaki, multiple trauma, walang malay, may pinsala sa ulo, dibdib at tiyan. Isang kaso na kahit ang mga experienced na doktor ay mahihirapan. Inasahan ni Belle na mataranta si Joey, ngunit nakamali siya. Nang makita ni Joey ang pasyente, nakbago ang kanyang anyo, nawala ang pagiging mahiyain. Ang kanyang mga mata ay naging matalas, sinusuri ang buong katawan ng biktima. Agad niyang kinapa ang pulso, sinuri ang pahinga. Let's start with the primary survey. Secure the airway, check for breathing, utos niya sa nurse. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Hirap huminga ang pasyente. Tension pneumothorax. We need to do a needle decompression. Now, prepare the kit. Sinubukan siyang pigilan ni Belle. Wait, masyadong delikado yan. Tawagin natin ang thoracic surgery. Wala na pong oras, maring sabi ni Joey. Bumabaksa na ang presyon ng pasyente. Mabilis niyang nilinis ang lugar. Tinuso ang karayom sa tamang pwesto. Isang tunong ang sumisingaw na hangin ang narinig. Matagumpay. Agad na tumaas ang blood pressure ng pasyente. Lahat ng nakapaligid ay napangganga, ngunit hindi pa tapos si Joey. Get me the ultrasound machine. We'll do a fast scan. Mabilis niyang in-scan ang tiyan. Positive for internal bleeding. Prepare for emergency exploratory laparotomy. Ang kanyang diagnosis ay mabilis at wasto. Pinapanood ni Dr. Santos ang lahat, hindi siya makapaniwala. Ang ginagawa ni Joey ay hindi para sa isang resident, kundi para sa isang trauma specialist na may 10 taong karanasan. Nang ma-stabilize ang pasyente at madala sa OR, tumahimik ang ER. Lahat ay nakatingin kay Joey. Lumapit si Dr. Santos. Dr. Reyes, that was brilliant. But how? Sabihin mo ang totoo. Napabuntong hininga si Joey. Nakaroon lang po ako ng mas maraming karanasan sa Pilipinas. Hindi lang yan basta karanasan. Ang ipinakita mo ay skill na nangangailangan ng maraming taon. Sabihin mo na ang totoo. Tumingin si Joey sa makasamahan niya. Alam niyang ito na ang oras. Biglang may dumating na isa pang pasyente. Cardiac arrest. Sino ang hahawak? Tanong ni Dr. Santos. Lahat ay napatingin kay Joey. Ako na po. Sabi niya, mula sa sandaling iyon, si Joey ay naging ganap na ibang tao. Pinangunahan niya ang kod, nakbigayng tamang gamot, at naksagawang perpektong resuscitation. Nang bumalik ang tibok ng puso ang pasyente, muling lumapit si Dr. Santos. Dr. Reyes, I need to know, who are you? Humingang malalim si Joey. Dati na po akong espesyalista sa Pilipinas. Natahimik ang lahat. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang tunay na kuwento ni Joey Reyes ay malapit nang magsimula. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa AR. Ang pag-amin ni Joey ay gumimbal sa lahat. Kung dati na siyang espesyalista, bakit siya nagre-residency ulit? Anong kuwento ang nasa likod nito? Espesyalista ka na pala, sabi ni Dr. Santos. Bakit ka nagre-residency dito? At bakit mo ito'y tinago? Yumuko si Joey. May mga personal po akong dahilan. Personal na dahilan? Mataray na tanong ni Belle. You concealed your qualifications to enter a residency program. That's fraud.
Nagsimulang mabulungan ang iba. May punto si Belle, ngunit iba ang inisip ni Dr. Santos. Ang galing na ipinakita ni Joey ay hindi may paliwanag ng pagiging isang ordinaryong espesyalista lamang. Tumigil ka, Belle. Ang kakayahang ipinakita ni Dr. Buona, Reyes ang needle decompression, fast scan, advanced cardiac life support, hindi yan basta-basta. It requires immense experience. Sumang-ayon ang lahat. Ang galing ni Joey ay lampas sa ordinaryo. Dr. Reyes, I want the truth. Ano ang ginagawa mo dati? Kinuha ni Joey ang luma niyang litrato. Nang makita niya ang nakangiting babae, namo ang luha sa kanyang nga mata. Dati po akong emergency medicine specialist. Pero higit pa po run. Nanginginig ang kanyang boses. Naging volunteer po ako sa Doctors Without Borders sa loob ng 5 taon. Nagtrabaho ako sa Africa, Middle East at sa mga conflict zone dito sa Asia. Isang malaking revelasyon, ang Doctors Without Borders ay kilala sa buong mundo. 5 taon doon ay nangangahulugan ng hindi birong karanasan. Sa Giera ka nagtrabaho. Gulat na tanonggi ni Dr. Santos. Tumango si Joey sa Syria, Afghanistan at maging sa Mindanao. Nag-opera ako habang may putukan. Nagligtas ako nga pasyente sa gitnang mapagsabok. May araw na 30 pasyente ang inoprahan ko. Sa wakas, naintindihan ng lahat. Ang galing niya ay hinubok sa gitnang digmaan. Maging si Belle ay natamema. Ang maging miyembro ng Doctors Without Borders ay isang malaking karangalan. Pero, bakit ka umalis at bumalik dito? Mahinang tanong ni Nurse B. Dumilim ang mukha ni Joey. Tinitigan niya muli ang litrato. Fiancé ko po, si Maria, humina ang kanyang boses. Doktora rin po siya, dun kami nakakilala. Magkasama kami sa Syria nang naputol ang kanyang pagsasalita. Binomba po ang ospital. Nasa labas po ako. Siya, nasa loop, nak-opera. Hindi ko po siya nailigtas. Tumahimik ang lahat. Ramdam nila ang sakit na dinadala ni Joey. Pagkatapos po nun, hindi ko na kayang maging doktor. Sa tuwing nakakakita akong pasyente, naalala ko siya. Sa tuwing papasok ako sa OR, bumabalik ang lahat. Umuwi siyang Pilipinas at tinigil ang pagdodoktor. Pero ang huling sinabi niya sa akin ay laging bumabalik sa isip ko. Anong sinabi niya? Tanong ni Dr. Santos. Huwag mong sukuan ang pagiging doktor. Magligtas ka pangang maraming buhay. Kaya po ako nagpasya na magsimula ulit. Pero hindi na ako ang dating ako. Gusto kong matuto ulit mula sa simula. Kaya ako pumasok ulit sa residency dito. Naintindihan na nila ang lahat. Kung bakit siya tahimik, kung bakit niya itinatago ang kanyang galing, at kung bakit laging may lungkot sa kanyang nga mata. Kaya pala, umiyak na sabi ni Bea, "Sorry Joy, hindi namin alam." Si Belle ay hindi makapagsalita. Na-realize niya kung gaano siya naging malupit, lalo na sa kanyang sexual harassment comment. Dr. Reyes. O dapat sabihin kong Dr. Reyes, isa kang kahangahangang tao, sabi ni Dr. Santos. Sa kabilang lahat, pinili mo pa ring bumalik. Umiling si Joey. Hindi pa po ako ang dating ako. Natatakot pa rin po ako. Baka may mamatay na namang pasyente sa kamay ko. Tingnan mo ang mga pasyenteng iniligtas mo ngayon, sabi ni Dr. Santos. Kung hindi dahil sa iyo, wala na sila. Biglang dumating ang nga pamilya nga pasyenteng ginamot ni Joey. Ang apo ni Lola Remedios, ang asawa ngang pasyenteng inatake sa puso, ang asawa ngang buntis, lahat sila ay nagpapasalamat. Salamat po, Do. Niligtas niyo po ang lola ko. Utang namin sa inyo ang buhay nga asawa ko. Sa mga salitang iyon, muling napaluha si Joey. Ito ang dahilan kung bakit siya bumalik. Napanood ni Bella ang lahat. Nahiya siya sa kanyang sarili. Lumapit si Dr. Santos. Dr. Reyes, simula ngayon, kikilalanin na namin ang iyong tunay na credentials. You deserve the best position in this hospital. Ngunit umiling si Joey. Gusto ko pa rin pong manatiling resident. Marami pa po akong kailangang matutunan, lalo na sa pakikipag-usap sa pasyente. Humanga ang lahat sa kanyang kababaang loop. Nang gabing iyon, hindi na nag-iisa si Joey sa rooftop. Kasama niya sina Bea, Miguel
at iba pang staff. Joey, pasensya na talaga, pare, simula ngayong, iba na ang trato namin sa'yo, sabi ni Miguel. Ngumiti si Joey, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Okay lang, ako rin. Pasensya na kung hindi ako naging tapat sa simula. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Belle ay hirap pa ring tanggapin ang lahat at isang mas malaking pagsubok ang naghihintay para kay Joey. Kinabukasan, tuluyan nang nakbago ang atmosfera. Si Joey ay tinitinggala na ng lahat, ngunit si Belle ay hindi mapakali. Buong gabi siyang hindi nakatulog, binabagabak ng kanyang maginawa. Sa morning rounds, tahimik lang siya, hindi na niya pinuna si Joey. Nang araw na iyon, isang 7 taong gulang na batang Phil-Japanese ang dinala sa na hulog at nauntog. Iyak ito ng iyak. Si Miguel ang humawak, ngunit hindi niya mapatahan ang bata na kinakausap ng ina sa Nihongo. May marunong ba mag-Japanese dito? Tanong ni Miguel. Lumapit si Joey. Ako po, kinausap niya ang bata sa malambing na Nihongo. Agad na tumahan ito. Napanatag ang mga magulang, maingat niyang sinuri ang bata, ipinapaliwanag ang lahat sa paraang may intindihan nito. Natuklasan niyang may mild concussion ito. Nagpasalamat ng husto ang mga magulang kay Joey. Pinanot ni Belle ang lahat. Nakita niya ang isang tunay na doktor hindi lang magaling, kundi may puso para sa pasyente. Tanghali na mi, nilakasan ni Belle ang kanyang loop at nilapitan si Joey. Joey, can we talk? Nanginginig ang kanyang boses. I want to apologize for everything. I'm so sorry. Nagulat si Joey. Yung mga sinabi ko, lalo na yung offer ko, it was unforgivable. Nalaman ko ang pinagdaanan mo at narealitse ko kung gaano ako naging ignorante at mapanghusga. Tahimik na nakinig si Joey. Belle, okay na po yun. No, it's not okay. You deserve respect pero ang sama-sama ko sa'yo. Napaluha si Belle. Sa totoo lang po, nasaktan ako pag-amin ni Joey. Pero siguro kailangan ko rin yun. Nakatulong din yun para muli akong maging matatag. Lalong humanga si Belle sa kabutihan ni Joey. Joey, I'm really sorry. Magbabago na ako. I promise. Ngumiti si Joey. Salamat po. That's enough for me. Biglang may dumating na emergency, isang construction worker na nahulog mula sa mataas na gusali. Suspected spinal cord injury. Ngayon, si Belle ang unang kumilos. Ako ang hahawak dito. Joey, can you assist me? Tumango si Joey. Naktulungan sila. Mapakumbabang tinanggap ni Belle ang mga suhestiyon ni Joey. Nang ma-stabilize ang pasyente, taos-pusong nakpasalamat si Belle. Hindi ko to kakayanin kung wala ka. Salamat. Nang gabing iyon, muling kinausap ni Belle si Joey. Joey, gusto ko talagang magbago. Gusto kong maging isang tunay na doktor. Tulad mo. Sa totoo lang, umasa lang ako sa koneksyon ko, sa pagiging pamangkin ni Tito, pero ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na galing. Gusto ko ring maranasan ang magtrabaho sa Doctors Without Borders. Paano ba? Nagulat si Joey. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Belle. Mahirap po yun. Delikado. Kahit na, gusto kong tumulong tulad mo. Kung ganun po, sabay tayong maganda. Tutulungan kita. Nagliwanag ang mukha ni Belle. Gabi na silang natapos mag-usap. Ikinuwento ni Joey ang kanyang makaranasan at si Belle ay taimtim na nakinig. Sa unang pagkakataon, ang dating kaaway ay naging tunay na kaibigan. Ngunit may isang bagay pa na hindi pa nalalampasan ni Joey, ang takot na pumasok sa operating room. Ang alaala ng pagkamatay ni Maria ay sariwa pa rin. Isang araw, isang pasyente na may saksak sa tiyan ang isinugot. Kailangan ng agarang operasyon. Nakiusap ang head ng surgery. Dr. Reyes, pwede ka bang umakyat sa OR para tumulong? Namutla si Joey. Nangingining ang kanyang makamay. Bumalik ang lahat ng alaala. Tumanggi siya. Napansin ito ni Belle. Nang gabing iyon, sa rooftop, tinanong niya si Joey. Joey, anong problema? Ikinuwento ni Joey ang buong pangyayari sa Syria, ang pagsabog, ang pagguho NOR, at ang pagkakita niya kay Maria na wala ng buhay. Yakap-yakap pa ang batang pasyenteng sinusubukan niyang iligtas. Umiyak si Belle habang nakikinig.
Hinawakan niya ang kamay ni Joey. Hindi mo kailangang solohin yan, Joey. At sigurado ako, proud sa'yo si Maria. Tandaan mo ang huling sinabi niya. Biglang tumunog ang pager ni Joey. Isang malaking sunog. Maraming biktima, mabilis silang bumaba. Isang pasyente ang may malubhang paso at kailangan ng operasyon, ngunit abala ang lahat ng surgeon. Dr. Oila Reyes Kayamoto, sabi ngang isang nurse. Muling natakot si Joey. Ngunit tiningnan siya ni Belle. Kaya mo yan, Joey. Sasamahan kita sa loop. Nakalangan man, alam ni Joey na kailangan niyang gawin ito para sa pasyente at para kay Maria. Sige, susubukan ko. Sa harap ng pinto ng OR, huminto si Joey, nanginginig. Kinuha niya ang litrato ni Maria. Mahal, para sa'yo to. At binuksan niya ang pinto. Pagpasok niya, bumalik ang lahat. Ang puting ilaw, ang tunog ng makina, para siyang nasa Syria ulit. Napahawak siya sa pader, hirap huminga. Hindi ko kaya, bulong niya. Joey, look at me, sabi ni Belle. This is not Syria. Ligtas ka dito. At andito ako. Sabi ni Maria, iligtas mo ang pasyente. Gawin mo. Huminga, malalim si Joey at sinimulan ang operasyon. Nanginginig pa sa simula, ngunit unti-unti bumalik ang kanyang galing. Sa kalagitnaan ng operasyon, biglang na-cardiac arrest ang pasyente. Muling bumalik ang trauma ni Joey. Para niyang nakikita si Maria sa pasyente. Joey, focus, sigaw ni Belle. Niyugyok siya. Nagising si Joey sa katotohanan. Muli niyang itinuon ang sarili at matagumpay na naresuscitate ang pasyente. Mula roon, si Joey ay naging ganap na master sa OR, walang bakas ng takot. Pagkatapos ang 4 na oras, natapos ang operasyon. Sa wakas, nalampasan na niya ang kanyang trauma. Sa labas, umiyak na nagpasalamat ang pamilyang pasyente. Nang gabing iyon, sa huling pagkakataon, umakyat si Joey sa rooftop kasama na ang kanyang mabagong kaibigan. Kinuha niya ang litrato. Salamat, mahal, dahil sa'yo, nakapagsimula akong muli. Makalipas ang 3 buwan, sabay na nagpasa ng aplikasyon sina Joey at Belle sa Doctors Without Borders. Hinatid sila ng buong AR staff sa kanilang pag-alis. Habang papalayo, lumingon si Joey. Dito siya muling nabuhay bilang isang doktor. Makalipas ang 6 na buwan, sa isang maliit na nayon sa Afrika, makasamang ginagamot ni na Joey at Belle ang mapasyente. Isang gabi, habang pinapanood nila ang mabituin, tinanong ni Belle, nagsisisi ka ba? Ngumiti si Joey. Hindi, ito ang dapat kong gawin, at alam kong proud siya. Biglang may tumawag ng emergency. Mabilis silang tumayo at tumakbo patungo sa pasyente. Ang mahakbang ni Joey ay puno ng kumpiyansa, wala ng takot. Gusto mong i-check up ako? Sige, kung magaling ka, baka pakasalan pa kita. Ang dating mapanirang salita ay mayroon ng bagong kahulugan. Ang tunay na doktor na si Joey Reyes ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay at sa proseso, natagpuan din niya ang tunay na pagmamahal sa anyong pagkakaibigan at dedikasyon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ang kuwento na nagsimula sa panghuhusga ay nakatapos bilang isang mensaheng pag-asa na ang isang pusong sukatan ay kayang bumangon muli. Salamat sa iyong mahabang panonood. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para ikaw ang unang makarinig ng ganitong kuwento araw-araw. Magkaroon ng isang magandang araw.